Noong April 18, 2026 sa Barangay Poblasyon, Bustos, Bulacan, natagpuan ng labi ng isang dalagita sa gilid ng ilog na nasa malubhang estado ng pagkabulok at hinihinalang biktima na matinding karahasan. Sa investigasyon, lumalabas na 4 na lalaki ang itinuturong sangkot sa krimen. Ang mas nakakagimbal, ang isa sa kanila, ang utak ng lahat ay ang taong naging sandigan ng biktima, taong mahal na mahal niya at taong tinatawag niyang ama. Sa isang tahimik na bayan sa Bustos, Bulacan, may isang kabataang patuloy na hinuhubog ang kanyang pangarap. Si Mariniel Panis Galiano o kilalang si Mariel. 17 years old, isinilang noong August 20, 2009. Lumaki siya sa isang simpleng pamumuhay. Ang kanyang ina ay si Mary Ann Panis at ang ama naman ay si Daniel Galiano, isang 40 years old na truck driver. Bilang isang estudyante, ang kanyang pangarap ay malinaw, makapagtapos ng kursong criminology. Pinili niya ang landas na ito dahil sa isang hangarin na hindi lamang para sa sarili, kundi para sa mas malawak na layunin. Isang pangarap na nakatuon sa serbisyo at proteksyon sa komunidad. Sa kanyang mga salita, nais niya maging bahagi ng pagpapanatili ng kaayusan at katarungan. Isang propesyon na magbibigay sa kanya ng pagkakataong makatulong at makapag-ambag sa lipunan. Sa kanyang imahinasyon 10 taon mula ngayon, nakikilala niya ang sarili bilang isang ganap na criminology professional. May responsibilidad, may direksyon, at may papel sa paghubog ng mas ligtas na kapaligiran para sa iba. Ngunit ang lahat ng pangarap na ito ay maglalaho sa isang iglap. Noong April 11, 2026, bandang 11 ng gabi, umalis si Mariel sa kanilang bahay. Ito ay matapos umano siyang mapagalitan ng kanyang ama at ina nang mahuli nila itong nakikipaghalikan sa kanyang boyfriend malapit sa kanilang bahay. Isang pangyayaring tila nagimit siya nang bigla ang pag-alis ng dalaga sa kanilang tahanan. Mula sa gabing iyon, hindi na siya muling nakauwi. Agad na iniulat ng ama sa mga otoridad na nawawala ang kanyang anak. Sa mga unang oras ng paghahanap, isang posibilidad ang nangingibabaw sa investigasyon. Maaring kusang umalis o naglaya si Mariel. Batay sa salaysay ng pamilya, ito ang unang anggulong sinuri ng mga otoridad. Gayunpaman tiniyak ng Bustos Municipal Police Station na hindi nila papabayaan ang kaso, lalo na't menor de edad ang nawawala. Kaagad na kumilo sa mga pulis, katuwang ang mga opisyal ng barangay, mga kaibigan, kakilala at mismong pamilya. Nagsimula ang masinsinang paghahanap, hindi lamang sa mga kalye at karatig na lugar, kundi maging sa mga espasyong bihirang puntahan. Mabilis ding kumalat ang larawan ni Mariel sa social media. May kasamang mga panawagan, maingat ngunit puno ng pag-asa, na kung may sino mang nakakita o may alam sa kanyang kinaroroonan, sana'y magbigay ng impormasyon. Kasabay nito, nagpa-print ang pamilya ng mga larawan na kanilang ipinamimigay at idinikit sa mga poste, pader at gusali. Hanggang sa sumapit ang April 18, 2026. Sa puntong iyon, 4 na araw nang nawawala si Mariel at dito nagbago ang tono ng paghahanap. Mula sa pag-asang makikita siyang ligtas, unti-unting pumasok ang mas mabigat na posibilidad. Hindi lingid sa kaalaman ng marami ang mga naitalang krimen sa Bulacan, kung saan ilan sa mga biktima ay kababaihan. Isang katotohanang mahirap tanggapin, ngunit kinailangan nilang isaalang-alang. Kaya't napagdesisyonan ng pamilya, kasama ang mga tumutulong sa paghahanap, na suyuin ang mga lugar na madalas iwasan, ang mga masukal, tahimik at halos hindi napupuntahan. Doon sa paligid ng Barangay Poblasyon Bustos, partikular sa tabing ilog na napapaligiran ng matataas na damo at pader, sinimulan nilang halugukin ang bawat bahagi, isa-isa, maingat, tahimik. At sa gitna ng katahimikan ng lugar na iyon, unti-unting nabubuo ang mas mabigat na katotohanan. Habang tumatagal ang paghahanap, unti-unting napapalitan ng kaba ang pag-asa. Sa isang pagkakataon, napadpad ang ama ng biktima sa masukal na bahagi ng damuhan sa Purok 1,
Isang lugar na bihirang galawan, tinatakpan ng matataas na talahib at tila nilalamon ng katahimikan. Doon sa gitna ng ligaw na damo, natagpuan ng isang tanawing hindi inaasahan ng sinuman. Sa ilalim ng makakapal na halaman, nakita ng ama ang labi ng kanyang anak. Ayon sa mga ulat, ang labi ay nasa advanced stage of decomposition at may bahagi pang tila nasunog. Isang eksenang mahirap ilarawan at mas mahirap tanggapin. Agad silang humingi ng tulong. Rumisponde ang Bustos Municipal Police Station kasama ang mga tauhan ng Scene of the Crime Operatives or SOCO. Gabi na nang madatnan ang lugar, madilim, tahimik at nababalot ng bigat ng pangyayari. Sa puntong iyon, tuluyan nang nagbago ang direksyon ng kaso. Ang dating iniulat na pagkawala ay isa ng maselang investigasyon ng isang matinding krimen. Upang tutukan ito, bumuo mga otoridad ng isang Special Investigation Task Group. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang mas malalim na pagsusuri, pagtitipon ng ebidensya, pagkuha ng pahayag at paghahanap ng mga posibleng saksi. Isang mahalagang detalye ang lumutang mula sa follow-up investigation. Ayon sa ulat ng pulisya, ang pag-iimbestiga sa pamamagitan ng pagbabalik-tanaw sa mga kuha ng closed-circuit television or CCTV at pahayag ng isang saksi ang nagdala sa mga otoridad sa isang suspect. Siya ay isang construction worker. Ang pangalan niya ay si Jeffrey Beluar, 27 years old. Residente rin ng Barangay Poblasyon, Bustos. Siya ay natagpuang nagtatago sa loob ng isang barong-barong sa isang komunidad sa Poblasyon, Bustos na kilala rin sa tawag na Banana Island. 2 oras bago siya mahanap, nakatakas pa umano si Beluar mula sa mga pulis na humabol sa kanya sa isang piggery farm kung saan siya nagtatrabaho. Batay sa salaysay ng saksi, si Beluar umano ang huling taong nakitang kasama ng biktima. Sa kanyang pagkakaaresto, nagkaroon na malaking pag-usad ang kaso. Ayon sa ulat, kusang nagbigay ng salaysay si Beluar at ang mga detalyeng ibinahagi niya ay nagdulot na matinding pagkabigla. Sa kanyang sinumpaang pahayag, sinabi niyang hindi lamang siya ang sangkot. Mayroon pa umanong 3 iba pang kalalakihan na kasama sa krimen. Ngunit ang mas mabigat sa bahagi ng kanyang pahayag, ang tinuturo niyang pangunahing nag-umpisa ng lahat, isang pangalan na hindi inaasahan. Ayon sa kanyang salaysay, ang umano'y mastermind at unang gumawa ng karahasan laban sa dalaga ay walang iba kundi ang sarili nitong ama, si Daniel Galliano. Ang lalaking unang nag-ulat ng pagkawala ni Mariel, ang parehong taong nakitang naghanap, nanawagan at unang nakakita sa biktima. Isang detalye na agad na sinuri ng mga otoridad. Dahil dito, mabilis na nagsagawa ng malawakang operasyon ang pulisya. Sa loob ng 48 hours, naaresto ang 3 pang itinuturong sangkot. Kabilang ang 2 magkapatid na sina Ronel Laurio, 29 years old, Joel Laurio, 31 years old, at ang ama ng biktima. Lahat sila ay pawang residente ng parehong barangay at ayon sa ulat, may ugnayan sa isa't isa. Ayon kay Captain Heherson Sambale, may mga galos na nakita sa labi ni Mariel na maaring indikasyon na ang biktima ay lumaban at nagsumikap na makawala sa mga umano'y salarin. Sa ibang balita, pinagplanuhan umanong abusuhin at paslangin ng sariling ama ang dalagita. Dahil nga raw ito sa pagkakatampuhan ng mag-ama sa dahilang nakipagkita ang biktima sa kasintahan nito. Ang kwento naman ng ina ng biktima, matagal na silang hiwalay ng kanyang mister dahil nakulong ito dahil sa illegal na substance. Katunayan, kakalaya lang ng suspect noong October ng nakaraang taon. Ngayong buwan lang sila umuwi sa bahay ng suspect sa Bulacan dahil sa mismong hiling na rin ni Mariel. Sabi ng ina, wala naman po akong ibang gusto kundi mabuo ang pamilya ko. Kaya po pinipili namin mag-iina na makasama pa rin siya dahil mahal siya ng mga anak niya. Pero hindi ko akalain na kaya niyang gawin iyon sa anak namin. Sa kasalukuyan, ang 4 na suspect ay nasa kustodiya ng Bustos Municipal Police Station at nahaharap sa kasong rape with homicide na isinampa sa tanggapan ng piskalya sa Malolos, Bulacan. Sa kabilang banda, kung mapapatunayang guilty ang mga akusado sa kasong ito, ang magiging sumunod na hakbang ay hindi lamang usapin ng investigasyon, kundi hatol ng hukuman. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, ang mga kasong tulad ng rape with homicide ay tinuturing na napakabigat na krimen.
Kapag napatunayan sa korte ang kanilang pagkakasala, maaari silang mahatulan ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong. Depende sa magiging desisyon ng hukuman at bigat ng ebidensya. Kasabay nito, maaari ring patawan ang mga nahatulan ng civil damages para sa pamilya ng biktima, bilang bahagi ng pagkilala sa pinsalang idinulot ng krimen. Ngunit sa kabila ng mga posibleng parusa, mahalagang tandaan na sa mata ng batas, ang lahat ay tinuturing na inosente hanggat hindi pa napapatunayan sa korte ang pagkakasala. Ang bawat akusado ay dumadaan sa proseso ng paglilitis kung saan sinusuri ang mga ebidensya, salaysay at katotohanan bago makabuo ng pinal na desisyon. Sa ganitong mga kaso, ang hustisya ay hindi agad dumarating. Ito ay isang mabagal na proseso na kailangang pagdaanan upang matiyak na ang katotohanan ang mangingibabaw. Patuloy ring sinasailalim sa pagsusuri ang mga sospek, kabilang ang ilang test na may kinalaman sa posibleng paggamit ng illegal na substance, isang anggulong bahagi rin ng investigasyon batay sa mga naunang pahayag. Samantala, unti-unting binubuo ng mga otoridad ang timeline ng mga pangyayari noong April 11, ang araw na huling nakita si Mariel. Isang serya ng mga tagpo na kapag pinagdikit bugtong ay naglalarawan ng masalimuot at mabigat na kwento sa likod ng kanyang pagkawala. Sa gitna ng masusing investigasyon, nanatiling nakabitin ang mga tanong na naghahanap ng kasagutan. Habang unti-unting binubuo ang mga piraso ng katotohanan, umaasa ang lahat na ang katahimikan ng lugar kung saan natagpuan ng dalaga ay mapapalitan ng katarungan. Sa kabilang banda, bago ang huling paglalakbay, binurol si Mariel sa poblasyon Bustos, Bulacan. Dito bumuhos ang pagmamahal mula sa kanyang pamilya, mga kaibigan at mga kakilalang nakiisa sa panalangin para sa kanyang mapayapang paglalakbay. Ang bawat kandilang itinirik ay nagsilbing simbolo ng alaala ng isang buhay na maagang naantala. Dahil nasa advanced stage of decomposition na ang labi ni Mariel, ay agad na itong ipinalibing matapos ma-autopsy. April 23, 2026, dumating ang pinakamahirap na yugto, ang paghahatid kay Mariel sa kanyang huling hantungan. Sa ilalim ng bigat ng pighati, muling nagkaisa ang komunidad upang magbigay ng huling pagpupugay. Subalit sa kabila ng lahat, tiniis ng ina ang hirap para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Tahimik niyang binubuhat ang bigat ng kanilang sitwasyon, umaasang balang araw ay magiging maayos din ang lahat. Para sa marami, ang nangyari ay lampas sa karaniwang krimen, isang pangyayaring nag-iwan ng malalim na markas sa kanilang alaala. Sa mga panayam at usapan ng mga residente, iisa ang mensahe, hangad nila ang hustisya para sa dalaga. Ngunit kasabay ng panawagang iyon, may isa pang isyong muling nabigyang pansin. Hindi na raw ito ang unang pagkakataon na may natagpuang labi sa bahaging iyon ng ilog sa Bustos, isang lugar na matagal nang iniiwasan ng ilan, lalo na sa gabi dahil sa kakulangan ng ilaw at presensya ng tao. Ayon sa mga residente, ang mataas na flood wall na nakapaligid sa lugar ay may layuning pigilan ang pag-apaw ng ilog. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagkaroon ito ng hindi inaasahang epekto. Dahil sa pagkakahiwalay ng lugar mula sa mata ng komunidad, nagmistula itong tahimik at liblib na espasyo, isang lugar na bihirang masilip kung ano ang tunay na nangyayari sa loob at perpektong lugar para itago ang mga madidilim na gawain. Mailan ding nagsasabi na tuwing malakas ang ulan, naiipon ang tubig sa loob ng nasabing pader, dahilan upang maging maputik at bahain ang lugar. Dahil dito, mas lalong iniiwasan ng mga tao ang pagpunta roon. Sa ngayon, malinaw ang panawagan ng mga residente. Mas paigtingin ang seguridad. Ilan sa kanilang mungkahi ang paglalagay ng streetlights, CCTV cameras at regular na pag-iikot ng mga tanod upang masigurong ligtas ang lugar, hindi lamang sa araw kundi lalo na sa gabi. Ang kwento ni Mariel ay isang masakit na paalala na ang panganib ay maaring nasa loob mismo ng ating mga tahanan. Hindi dapat manatiling tahimik. Bawat bata at kabataan ay nararapat lamang na magkaroon ng ligtas na kapaligiran. Isang lugar kung saan sila ay protektado at hindi natatakot. Ang pagluha ay hindi sapat. Kailangan ng pananagutan, malinaw na investigasyon at tunay na pagkilos upang mapanagot ang dapat managot. Sa paggunita ng kwento ni Mariel, nanatili ang panawagan para sa katarungan,
isang panawagang hindi dapat mawala sa katahimikan ng panahon. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Galiano, soon to be a criminology graduate. Gusto ko pong mag-criminology kasi it represents my dream of serving and protecting my community as a law enforcement officer or a criminologist. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!